Yung tanong ng marami ngayon, dapat nga bang ma-impeach si VP Sara Duterte? Well, hindi kasi ito tungkol sa apelyido lang, no? Hindi rin ito tungkol sa kulay ng politika. At lalong hindi ito tungkol sa personal na galit sa kanya. Ang totoo talagang tanong dapat ay may sapat bang dahilan o ebidensya at accountability issue para managot ang isang vice president. Okay? Kung meron, then democracy must work. Pero una sa lahat, sagutin natin, ano nga ba yung impeachment, no? Ang impeachment ay hindi siya chismis. Hindi rin ito chismisan sa Facebook, no? Hindi rin ito simpleng, well, ayaw ko sa kanya. Hindi ko siya gusto. Ito ay isang constitutional process para sa matataas na opisyal kapag merong allegations na kagaya ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and other serious offenses, no? So, yung tanong, may issues ba na dapat sagutin? Of course, meron. At dito syempre nag-uumpisa yung usapan, no? So simulan natin dun sa confidential funds and controversy. So isa dun sa pinakamalaking tanong kay Sara Duterte ay ang paggamit niya ng 125 million na confidential funds sa Office of the Vice President. So bakit naging mainit ito? Bukod sa mabilis yung paggastos, meron ding mga tanong sa documentation at merong mga concerns kung tama ba talaga yung paggamit sa pondo ng opisina na traditionally kasi hindi naman siya security agency tapos nagkaroon ng confidential funds. Meron din siyang notice of disallowance appeal na deny and kailangan niyang ibalik yung milyon as ordered by COA dahil syempre sa maling paggamit at hindi na siya naipaliwanag ng maayos. Ngayon, kapag pera ng taong bayan ang usapan, hindi kasi sapat yung sasabihin lang sa'yo ng politiko o ng idolo mo na magtiwala ka lang sa akin, 'di ba? Because public office deserves and it means public explanations. Okay? Kung malinis ka, well, ipakita mo. Kung legal yung paraan mo, kaya mo dapat yan ipaliwanag. Kung tama naman, bakit ka natatakot sa scrutiny, no? Well, ngayon, regarding naman dun sa grave threats at destabilization rhetoric niya, kasi bukod dun sa issue ng confidential funds, meron pang grave threats, no? Mas mabigat pa rito yung naging kontrobersiya dun sa mga pahayag niya laban sa Pangulo at sa ibang opisyal ng gobyerno. Actually, nasa news outlets to at pinalabas din sa social media yung matitinding statements at pagbabanta niya na ini-interpret syempre ito ng marami bilang grave threats against the President of the Republic, against the First Lady, against the House leadership. At dito kasi, dapat seryosohin ng publiko yung usapan. Okay? Ang Vice President ay ang second highest official of the land. Kapag ang isang mataas na opisyal ay gumagamit ng mga salita ng pagbabanta laban sa sitting president at iba pang constitutional officials natin, hindi na kasi ito simpleng bardagulan lang So, hindi na ito ordinaryong away politika. Nasa ibang level na to. It raises questions of fitness, judgment, and respect for institutions. Paano ka maglilingkod bilang possible successor ng Pangulo kung ikaw mismo ang nagpapainit ng instability? Tama? Ang leader dapat kasi nagpapakalma ng bansa, hindi siya nagpapataas ng tensyon, hindi siya nagtatanim ng galit. So dahil dyan, mapunta naman tayo dun sa leadership conduct ni VP Sara Duterte, no? Ang Vice President kasi, hindi lang siya basta position This is a symbol of stability. Kapag yung actions ng isang mataas na opisyal ay puro away, pressure, tactics, drama sa politics, political theatrics, at conflict with institutions, maraming tao syempre yung magtatanong, leader ba talaga to? O destabilizer? Na itanong ko rin yan Destabilizer na ba talaga to?
Ang bansa kasi hindi siya reality show. So, hindi pwedeng araw-araw meron tayong gulo para lang maging relevant siya bilang vice president. Kasi yung public officials must calm institutions, not inflame them. So, dapat hindi nagsusulsul sa mga tao para magalit. Okay? Now, yung accountability standard naman natin, meron pong mga nagsasabi na, bakit naman si PBBM meron din confidential funds? Bakit naman yung iba may insertions? Bakit, kumusta naman yung budget? Kumusta naman yung utang natin? Bakit hindi sila? Bakit lagi na lang si Sara? Usual na naririnig niyo yan. Well, maling logic yan. Kasi kung merong dapat imbestigahan, dapat lang talaga na imbestigahan din. Pero hindi ibig sabihin nun na exempted na si Sara Duterte. Accountability is not selective immunity. Okay? Kapag meron tayong tanong sa iba, dapat lang naman na imbestigahan sila, lalo na kung merong ebidensya at hindi basta plinanta lang. Okay? Kapag merong tanong kay Sara Duterte, natural lang din na imbestigahan siya at dapat lang din na sagutin niya to, lalo na kung merong basihan yung mga allegations. Hindi siya basta chismis. So, hindi kasi ito parang sabong na kampihan, no? Governance kasi ito eh. So, sa tanong na, dapat nga bang ma-impeach si Sara Duterte? Well, simple lang naman kasi yung sagot ko dyan eh. Kung mapapatunayan ang betrayal of public trust, ang misuse of funds, at meron ng mga resulta to ha. So, malamang, dapat talaga, grave misconduct or serious constitutional violations, dapat lang na ma-impeach siya. Hindi lang naman dahil sa Duterte siya, hindi dahil sa babae lang siya, hindi dahil sa popular siya, o hindi dahil sa vocal siya sa galit niya sa administration, no? Which she is actually a part of this administration na tinitira niya, kundi dahil, para mapatunayan na walang sino man yung dapat na mas mataas sa batas natin. So, hindi dapat na binabaliwala yung batas. Okay? Pero kung walang sapat na ebidensya, which I doubt, yung due process should also protect her. So, ganun lang naman kasimple yung demokrasya, no? Ang problema nga lang sa ibang supporters niya, ginagawang basketball yung gobyerno. 'Di ba? Kapag kakampi nila, nabubulag na sila. Parang hindi nila makita yung ginagawa. Pero kapag kalaban, konting kaluskos, galit na galit sila. So, dapat panagutan. 'Di ba? Kahit walang ebidensya, kahit finid lang naman sa kanila para magpuyos yung kalooban nila at magalit sila. 'Di ba? Alam niyo yung tunay na mamamayan talaga, hindi to fan club eh. We are taxpayers, we are citizens, we deserve answers. Okay? Kailangan natin ng maayos na kasagutan. At kung hindi naman talaga guilty, masasagot yan ng maayos. Kung may tamang at legal na pamamaraan, syempre masasagot ng maayos. Pero, I see it differently eh. So, dapat bang ma-impeach si Sara Duterte? Kung may sala, oo. Kung wala, edi hindi. Pero obviously, dahil hindi nga maipaliwanag at hindi maharap ang lahat ng allegations na dapat sana natapos na, mukhang oo talaga. Ang mas delikado dito, alam niyo, kaysa sa corruption, yung leader na handang takutin yung sistema, handang takutin yung mga magdidinig nito, at yung sambayan na naman, pumapalakpak pa habang ginagawa niya yon para sa kanila tama yun. 'Di ba? So, siguro it's time na wag nating isipin yung idolo natin, yung Pilipinas muna. Mulat lang ng konti yung mata para makita ninyo kung ano ba talaga yung dapat at tama.